Tanggapin mo na tong 2 cheque, 500,000 each yan. Tulong ko na sa'yo yan. Mrs. Trinidad, hindi ko po kayang tanggapin yan lalo na pat binigyan niyo na ako ng 100,000 sa account ko. Lex, Salamat po. you made my daughter so happy. Kaya ayan, bilang pasasalamat sa pagpayag mo sa kasunduan natin magpanggap kang mahal mo ang anak ko. Mrs. Trinidad, matagal ko na po talaga mahal yung anak niyo. Binayaran ka para mahalin ako? Nak! Daphne, mapasok ka muna sa loob, please. Mag-uusap rin naman tayo eh. Please. Kasi, binayaran ka? Sagutin mo ako, Lex. Tama ba yung narinig ko? Binayaran ka para mahalin ako? Oh. Magkano? Minahon ka, Daphne. Baka kung ano mangyari sa'yo. Bawal ka ma-stress, di ba? Magkano? 100,000. 100,000 o 1,000,000? Parehas. Pero, yun ba yung presyo ng worth ko? Yung presyo ng puso ko? Daphne, mahal kita. Maniwala ka naman, oh. Mahal. Hindi mo ko mahal. Mahal mo yung pera mo. Mahal mo yung perang binigay ni Mama. Makinig ka naman sa akin. Lex, 1 taon. 1 taon niyo ako niloloko ni Mama. Sana sinabi mo na lang para hindi ganito kasakit. Akala ko kailan mamamatay na ako doon ka sumulpot sa buhay ko. Yung nagkabungguan tayo sa ospital, yung sinabi mo na gusto mo agad ako, yung pagbisita mo rito sa bahay. Lahat yun, planado. Lahat yun kasi pumayag ka sa utos ni Mama. Lahat yun para sa pera lang. I'm sorry, pero kung kailan mahal na kita. Kung kailan mahal na kita, tsaka naging ganito. Maniwala ka, matagal na kitang kilala, matagal na kitang gusto, matagal na kitang mahal. It's just that, kailangan ko ng pera, Daphne. Sobrang desperado na ako. Huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Luluhod ako para mapatawad mo. I hate you, Lex. I despise you. Kayo ni Mama. Please, Daphne. Mrs. Trinidad, ano pong ginagawa niyo rito? Sorry po kung naabutan niyo pa ako sa ganitong estado. Nga po pala, successful po yung naging operasyon ko. Maraming salamat po talaga sa perang binigay niyo. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Inatake ka pagkatapos niya mag-usap ni Daphne nung gabing yan. Si Daphne po ba? Hindi niyo po ba kasama? Galit pa rin po ba sa akin? Pagkalabas ko po rito sa ospital, magsasorry po ulit talaga ako sa kanya. Lex? Po? Nandito rin ako para sabihin. She's gone. Oh, my daughter's gone, Lex. After your successful operation, she died. Pwede ko ba siyang dalawin? Huwag niyo pong hahayaang makalapit at mahanap ako ni Lex dahil kinasusuklaman ko siya pati ang ginawa niya sa akin. That was her last words. I'm so sorry, Iho. He's very healthy na anak. Rado ka bang gusto mo nang itatak sa kanya na patay ka na? Mamamatay din naman po ako. Mas masakit kung makikita niya pa akong unti-unti mawawala sa kanya. Mas okay na, napatulin ko na yung koneksyon naming dalawa. Galit ka pa rin ba kay Mama, anak? Galit ako sa mundo, Ma. Galit na galit ako ngayon sa mundo. I survived. Akala ko mamamatay na ako dahil malala talagang sakit ko and decided to stop my medication dahil nawala na ako ng pag-asa. Flatline pa ako nung huling sugod sa akin sa ospital but the doctors and nurses saved me. I woke up crying because I felt like God gave me another chance to live my life again. Pero kahit na anong gawin ko, may isang kulang sa buhay ko. Si Lex. I tried my very best na wag siyang hanapin sa social media. Paninindigan ko talaga na patay na ako sa buhay niya. Lex! Nagkatinginan kami. He's looking straight into my eyes. Pero sarili ko lang talagang niloloko ko. Hindi akong tinitignan niya. Anong tinitignan mo, Habi? Ang ganda ng painting dito sa restaurant na to. You wanna buy another painting? Pwede? Isa lang Yes! Tara, upo na tayo. Hindi kailanman dadapo ang kanyang mga mata sa akin. Dahil matagal na akong patay. 1 month after Lex's successful operation, my body and my heart finally gave up. Namatay ako habang natutulog. Parang hinintay ko lang na tuluyan nang gumaling si Lex bago ako nawala. And then mas pinili na lang ni Mama na itago yung totoo kay Lex because that was my last wish. Lahat ng mga sinabi ko kanina, it was all in my head. I created those memories because at some point, I want to feel alive again. 4 na taon pero nandito pa ako. I chose to stay here to look after him. To look after my first and eternal love. After everything we've been through. Masaya ako na masaya ka ngayon, Lex. She finally left, pero mamaya babalik ulit siya to look after Lex. 4 na taon na pero nandito ka pa rin, Daphne. Gusto ko sabihin kay Lex na nakikita kita pero ayoko.
Dahil kapag ginawa ko yun, baka iwan niya ako because you will always be his first and greatest love. Mitch, gabi na, pwede ako makitulog sa apartment mo. Okay lang ako, Sofia. Basta ko hindi. Hindi ko iiwan yung best friend ko after niyang i-rant lahat ng mga hinanakit niya sa buhay. Kaya kung sa ayaw at sa gusto mo, matutulog ako ngayon sa apartment mo. Mitch! Mitch! Nak! Papa? Hindi ka na gumalaw dyan sa kinauupuan mo. Ang sabi ko, tapos na kitang i-paint. Maganda ba? Ang ganda! This is a masterpiece. Galing ko, no? Alam niyo po, pagtanda ko, I'll be a painter din. Sabay tayo magpe-paint. Opo. O sige, kung yan ang gusto mo, dyan kita susuportahan. Mama, bumili po ako ng materials. Sabi ni Papa, magpe-paint daw po kami pag uwi niya eh. Ha? Bakit po, Ma? Patay na ang papa mo. Oh? Bumibili siya ng materials for his next painting. Tapos biglang pinasukan na magnanakaw yung tindahan. He fought back. Pero nasaksak siya na ilang beses. Mitch! Nananaginip ka. Magbubura muna dapat ako ng makeup tapos naririnig kita tinatawag mo si Tito. Napanaginipan ko si Papa. Huh? And I just realized something. Kaya pala sabi ng ex ko na I don't know how to live with the people around me. Kasi I stopped living when Papa died. That's when my life started to fall apart. Even Mama became so hard to herself that it affected me. Everything became so blurry. Everything became black and white. Alam mo ba na Papa's last painting was me? Na-influensyahan niya ako. Oh, Mitch. And now I finally realized kung ano yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-paint. Gaya ni Papa. Tinulungan niya ba ako by appearing in my dreams, by showing me how to live with pain and happiness? Na I have to continue living? Miss ko na siya, Sofia. Miss ko na si Papa. Oh my gosh. Nag-resign ka? Kahapon lang and I just left. Wala naman kasi ako close doon. Ayaw sa akin ng boss ko, ayaw sa akin ng mga katrabaho. Kaya di, bye-bye. Alam mo, akala ko dun ka na mamamatay kasi tanggap ka lang ng tanggap ng trabaho sa kanila eh. Hindi ka nagre-reklamo kapag ganito, ganyan. Thank you at nakaalis ka na. OH. Ano nang gagawin mo ngayon nag-resign ka na? We'll still try to figure life, but may nagbago. Alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Hindi ka muna magtatrabaho? May ipon ako, Sofia. Kaya ko sarili ko. Iiwan mo na ako, Mitch. I will paint, I will rest, and I will take my time. Away from all the people who kept on pressuring me, away from my toxic neighbors, away from my ex, away from the city, away from my past work, away from the boring memories I created. Eh di boring ako. You are an exception. Best friend kita, duh. I'm starting to live again. So, I'll be fine alone, exploring the beautiful things around me. Alam mo, ngayon ko nalang ulit nakita yung ngiting yan. Thank you, Mitch. For what? For being alive up until now. Enjoy ka and please don't hesitate to call me. Ganda ng mural na gawa mo. Iba ka talaga, Mitch. Salamat, ha. Ako naman next ha, yung pader sa likod ng bahay ko. Gusto ko flowers. Yung malalaki. Opo. Sobra po yung bayad niyo sa akin. Ang galing-galing mo kaya magpinta. Basta okay na yun. Ano ba yan, Aling Narcy? Pero, nabalitaan ko, babalik ka na pala na Maynila, Neng? Opo. After 4 years, babalik na po ako. Feeling ko rin po kasi naiinip na yung best friend ko dun eh. Masaya ka na ba? Okay ka na ba? Okay na po ako. Sobrang okay na po ako. Dalaw ka ha. Mamimiss ka namin dito. Siyempre naman po. Pakilagay na lang po dyan. Thank you. I'm back. Mitch, Give me a hug, best friend. you've changed a lot. Kamusta ka na? Okay na ako, Sofia. Actually, bago ko pumunta rito, pumunta muna ako sa sementeryo. Dinalo ko sila mama at sila papa. Sinabi ko sa kanila na okay na ako, masaya na ako, buhay pa rin ako, tsaka nagpipintura na ako ng mga murals. I'm so proud of you. Hi, Ariza. Gawin mo yung assignment ko sa history. Sandali lang, Carmi. May gagawin kasi ako. Mas importante ko ba yun kasi sa grades ko? You promised me na babawi ka sa akin. Remember?
Tinulak mo ko last week. Hindi ko sinasadya yun. Sinabunutan mo kasi ako. Nasaktan pa rin ako. Nagkabukol pa rin ako. Now do my assignment or else ipapahiya kita. Kunin din palang dami pang arte. Carmi naman, huwag kang ganyan kay Ariza. Oh, ang sweet talaga. Nandito na yung savior mo, Ariza. You're so lucky na meron kang science sa buhay kasi kung wala, baka pinaglalamayan na kita. Joke! Sorry kung ginaganon kang Carmi. She's just jealous and insecure. Ayos lang, Sayan. Ginagawa ko naman yung turo mo sa akin. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Gina ako nagagawa ng assignment niya. Ariza, kain ka muna. Thank you, Sayan. Pwede ba kitang ihatid mamayang uwian? Don't worry, may sasakyan ako para hindi hassle sa'yo. Pwede naman. Sige, thank you. Yes. Kinikilig ka masyado pangit. Carmi, walang karapatang kiligin ng mga pangit na katulad mo. Do you really think na makakakuha ka ng happy ending gaya ng iba? Gaya ko? In your dreams. Bakit ba galit na galit ka sa akin, Carmi? Ano bang ginawa ko? Ayoko lang sa'yo. Ayoko ng pangalan mo. Ayoko ng itsura mo. Lahat. Ayoko sa'yo. You annoy me so much, Ariza. Kaya as much as possible, get out of my sight. Or, mawala ka na lang kaya sa mundo. Tinatry ko naman na hindi magpakita sa'yo pero ikaw tong lapit ng lapit sa akin. Sumasagot ka pa Kung tapalan ko kaya yung bibig mo. Pero ayos lang, mawawala din yung tapang mo. Ano, napapal na ba sa'yo? I think so. You think so? Sayang naman, you're so slow. Kailangan niya na masaktan. Umamin ka na mamaya paghatid mo sa kanya, okay? Tapos halikan mo siya sa pisngi. Then after a week, dump her. Babe, kailangan ba talagang ihatid siya? Diring-diring na ako sa kanya Naiisip ko palang nakahalikan ko siya mamaya sa pisngi. Oh, feeling ko ina-allergy na ako. Just do it. Pagtiisan mo na lang siya tapos mag-alcohol ka na lang. Basta ang goal natin is to play with her feelings. Nakakairita siya Oo na po. Ariza! My gosh, akala ko kung sino nasunod sa akin. Where's Sayan? Sayan? Tsaka ano nangyari sa'yo? I thought hahatid ka niya. Paano niya ako ihahatid kung hindi na siya nahinga? What? Yung boyfriend mo kako ang hina. Sinaksak ko lang siya ng ballpen sa leeg, patay agad. Nandun siya sa sasakyan niya. Hinihintay tayong dalawa. Don't worry, magaling ako mag-drive. Are you serious right now? Riza, what the heck? Gusto ko lang naman sumaya. Bakit kailangan niyo sirain yun? So the title of that story is When We Were in College. The genre is mystery thriller. Characters Riza, Sayan, and Carmi. That's the book that I want you to publish. Ano kabaliwan to sinulat mo, Ariza? Do you really think that we will publish this? Miss Carmi, I deserve this. Please, I've been writing that book since we were in college. Isa pang ganda naman ang story na yun Maganda. Isa ako sa mga characters at lahat ng mga nandito ay nangyari sa totoong buhay. Sa tingin mo, hahayaan kitang sirain yung reputasyon ko? Sige nga, ano maganda rito? Si Ariza na nasa libro, namatay siya doon. Pero nabuhay ka naman sa pagkakapalo ko sa ulo mo dati Kaya lahat na nandyan sa libro ko, hindi nangyari sa totoong buhay. Get out! Get out! Carmi, you will publish my book. Ayaw mo namang matulad kay Sayan 5 years ago, diba? Si Sayan? I'm going to call the police. Makukulong ka. I understand. Yeah, call them. Tandaan mo lang na yung ginamit kong ballpen sa kanya, kay Sayan, may fingerprint mo yun. Bakit nyo kasi ginawa sa akin yung Carmi? Bakit niyo ako pinaglaruan? E di sana wala tayo sa ganitong sitwasyon, diba? Sana makarinig na ako ng good news after 1 week, okay? Ipapublish mo ang libro ko.